Grabe! Pag-asa Island, target ba ng China? Amerika, handa bang tumulong sa Pilipinas? Isa sa pinakamainit na usapin ngayon sa West Philippine Sea ay ang lumalakas na tensyon sa paligid ng Pag-asa Island. Pero bago tayo mag-panic, linawin muna natin ang isang mahalagang bagay. Wala pang kumpirmadong ulat na sinasakop na o may aktwal ng operasyon ng China para agawin ng Pag-asa Island. Ang kumpirmado ay patuloy na inaangkin ng Beijing ang Pag-asa Island na tinatawag nilang Thitu Island o Zhongyi Island, kasama ang bahagi ng Kalayaan Island Group. Noong Mayo 2026, mariing tinanggihan ng Philippine Department of National Defense ang sovereignty claims ng China at iginiit na ang mga aktibidad ng Pilipinas sa Pag-asa at Lawak Islands ay lehitimong bahagi ng pagtatanggol sa ating maritime rights. At hindi maliit ang kahalagahan ng Pag-asa. Ito ang pinakamalaki sa mga isla na aktwal na pinapamahalaan ng Pilipinas sa Spratlys. Mayroon itong mga infrastruktura, paliparan, daungan at permanenteng komunidad. Noong April 2026, nagbukas din ng Pilipinas ng isang Coast Guard facility sa isla, lalo pang pinapalakas ang presensya ng bansa roon. Kaya, bakit nababahala ang marami? Dahil nasa paligid lamang ng Pag-asa ang ilang malalaking pasilidad na kinukontrol ng China. At sa mga nakaraang taon, nakita na natin ang paggamit ng Beijing ng Coast Guard at iba pang maritime forces para palakasin ang kanyang presensya sa mga pinagtatalunang lugar. Noong July 2026, halimbawa, muling sumiklab ang tensyon nang akusahan ng Pilipinas ang China Coast Guard ng paggamit ng water cannon malapit sa mga Philippine government vessels malapit sa Scarborough Shoal. Ibig sabihin, kahit walang kumpirmadong planong pag-agaw sa Pag-asa, seryoso ang strategic pressure sa West Philippine Sea. At dito pumapasok ang Estados Unidos. Mayroong 1951 Mutual Defense Treaty ang Pilipinas at Amerika. Paulit-ulit nang sinabi ng Washington na sakop ng kanilang treaty commitments ang armed attacks laban sa Philippine Armed Forces, aircraft at public vessels sa South China Sea. Pero mahalagang tandaan, hindi ibig sabihin nito na kapag may ordinaryong standoff o paglalayad ng Chinese vessels malapit sa Pag-asa ay automatic nang papasok sa giyera ang Amerika. Ang mahalaga ay kung magkakaroon ng armed attack na pasok sa sakop ng Mutual Defense Treaty. Kaya ang tunay na mensahe ng Alyansang Pilipinas at Amerika ay deterrence, isang babala na anumang malaking armadong pag-atake laban sa Pilipinas ay maaaring magkaroon ng mas malawak na consequences. At habang tumitindi ang tensyon, patuloy din pinapalakas ng Pilipinas ang sariling kakayahan sa depensa at ang mga partnership nito sa Estados Unidos, Japan, Australia at iba pang bansa. Kaya, sinasakop na ba ng China ang Pag-asa Island? Sa ngayon, wala tayong sapat na ebidensya para sabihin yon. Pero totoo na inaangkin ng China ang isla, patuloy ang kanyang presensya sa South China Sea at nananatiling mataas ang tensyon pagitan ng Beijing at Manila. At kung sakaling magkaroon ng totoong armadong pag-atake laban sa Philippine Forces o public vessels, doon magiging napakahalaga ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang Pag-asa Island ay hindi lamang isang maliit na isla. Ito ay simbolo ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At habang tumitindi ang tensyon, malinaw na hindi basta-basta isinusuko ng Pilipinas ang posisyon nito. At ang pinakamahalagang tanong ngayon, hanggang saan aabot ang tensyon bago tuluyang maging isang seryosong military confrontation?